Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. God is good. And all the time, sagot po ng parang hindi pa kumakain. Ulitin ko uli God is good. And all the time, amen. Yan, medyo pandesal. Nakakain na tayo ng pandesal. So purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Babalik na po si Jesus Christ. Yan po ang magandang balita na ating pong tutunghayan sa umaga pong ito. Jesus is coming. Amen po. Yan. Tayo po ay tumayo. Sige, next slide. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may dalang Biblia, samahan niyo po ko sa Marcos, chapter 13, verse 32 and 33. Marcos 13, 32 and 33. Sabi po dyan, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Verse 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ulitin ko po yung verse 33 at bibigyan po natin ito ng pansin. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Salamat po sa salita po ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, aming Diyos, na banal, dakila at makapangyarihan. Salamat sa pagdugtong nyo ng aming pong buhay. At salamat sa kagalakan ng aming pong mga puso na kami nga po ay idinako nyo sa lugar pong ito nang may pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aming pong tinanggap galing po sa inyo sa nakalipas na mga araw, Panginoon, at oras. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin, sa aming pong mga kahinaan, sa aming pong mga pagkakasala, Panginoon, na hayag sa iyong paningin. Patawad po, Panginoon, at pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming pong buhay, ang aming pong puso, Panginoon, sa umaga pong ito, at maging marapat po kami, O Diyos, sa iyong banal na gawain. At hiling po namin ang banal na Espiritu na magpakahayag, manguna, Panginoon, sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan, Panginoon, patungkol po sa inyong muling pagbabalik, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, buksan niyo ang aming pong pangunawa sa umaga pong ito. Buksan niyo ang aming pong pandinig. Buksan niyo, O Diyos, ang aming pong mga puso. Alam po namin, Panginoon, meron kayong mensahe na dadalin sa umaga pong ito. At nawa ito po ay aming pong maunawaan, Panginoon. Maging attentive po kami, Panginoon, sa iyong mensahe sa umaga pong ito. Alam po namin, meron kayong gagawin. Alam po namin, meron kayong mahalagang mensahe sa umaga pong ito. Ano man tangkat gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po naming sinasaway at sinisira upang hindi makapanaig, O Diyos, sa inyo pong gawain. Kayong manguna, kayong mangusap, kayo, O Diyos, ang hinahayaan po namin kumilos sa aming pong kalagitnaan. Maitaas po kayong lagi, mapapurihan po kayong lagi, Panginoon. At gamitin nyo lamang ang inyong pong abang lingkod, O Diyos, bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo yung makakaupo na. Babalik na po si Jesus. Amen. Kapag narinig po natin, sino may mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa? Amen. Kapag narinig natin na sila po'y uuwi, ano po yung pakiramdam po natin? Excited. Paano kung galing Israel? At galing US? At nawalan ng trabaho, parang hirap, no? Pero ganun pa man, dahil mahal natin sila sa buhay, ay we are excited na sila po ay makaakap, makarating ng ligtas. Iyon ay isang magandang biyaya na sa atin ng ating Panginoon.
Na marahil, bagamat sila po ay nawalan ng trabaho, na po doon sa lugar pong iyon, sila po ay uuwi, at meron na pong nakauwi sa ating pong bansang Pilipinas, po, mga kapwa po natin mga Pilipino, na nakarating na po ng ligtas sa bansang Pilipinas, salamat pa rin. Bagamat sabihin po natin, sila po ay nawalan ng trabaho, pero salamat, sila po ay buhay pa. Walang amen. Sabi nga po, ang pera napapalitan. Amen po ba? Subalit ang buhay ay hindi na po natin kayang palitan. As umaga po ito, ang balita po, babalik na raw po ang ating po Panginoong Hesus. Na po. Jesus is coming. Are we excited? Kung tayo po excited na bumalik yung ating mga mahal sa buhay, no, galing sa ibang bansa, we are excited din naman, lalo tayo excited sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. So ano po ba ang mangyayari, no, po, dito po sa next slide po, sa Mateo chapter 24:36 to 40, ito pong sinasabi. May nag-a-alarm po dito. Ayan. Sabi po sa verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Because that time no po, ay nagkatawan tao ang ating pong Panginoong Hesus. At isinuko niyang lahat ito sa kanyang ama. No? Verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. So ito po ay may kahalintulad. No? Ano po ba ang nangyari po noong panahon ni Noe o ni Noah? Nang mga araw na iyon, bago bumaha, so bago dumating no po, yung pong bahang ito na lumagpas pa sa pinakamataas na bundok, no ho. Para sigurado, wala na po talagang mabubuhay. Ang taas po talaga ng tubig po noon. Ang mga tao'y nagsisikain. Kung titingnan po natin yung next slide, Bagamat hindi po ganito ang situation nung unang panahon, bago dumating ang baha, we are reminded, no po, na sa ating pong kapanahunan, baka mas malala pa ho dito ang mangyayari. Aha. Dahil kung titingnan po natin ang mga food chain, ay talaga naman kung saan-saan nagsulputan at naitayo. Tama po ba? Kaya nga po fast food chain. Fast. Yung pag ikay nagutom, punta ka lang sa mall, upo ka lang doon, order ka, upo ka, kakain ka, and then pwede ka nang umalis. So, nagsisikain. They are busy. No ho? Next slide po natin. Nag-iinuman. Ang sumunod po dyan, nag-iinuman. Sige nga po, next po natin. Kung ano pong makikita po natin dyan. Sa biblical. Kasi nga, wala nang time sa Lord eh. Ang kanilang oras ay napunta na lamang at nagumon sa ganitong klase ng pamumuhay. Buti na lang wala na akong umiinom dito ng alak. Yan. Lilinawin ko ng alak. Pero merong umiinom ng juice, ng tubig. Yan. Tama po ba? Yan. Meron namang umiinom, pero hindi alak, hindi hard drinks. Soft drinks. Kasi pag may hard, may soft. Pero ang soft drinks, minsan, di na rin bagay sa mga may edad na, kamukha ko po. No? Medyo iniiwas-iwasan na po natin yan. Pero sa mga kabataan, dahil carry pa, sige, okay lang, enjoy. Sabi nga, enjoy now, supper later. No? So sa mga nagkakaedad, medyo alam po ito. No? Enjoy nyo lang. Kahit yung pagpupuyat, sa mga kabataan, sige lang, enjoy lang, pero time will come, aanihin po natin yung ating po mga ginawa na hindi po tama. Ganun din naman eh. Pag gumawa tayo ng mabuti, meron din naman tayong aanihin. Pero ano mas magandang pag-aani? Pag-aani na nagtanim ka ng hindi maganda o nagtanim ka ng maganda?
Yung maganda, siyempre. Maganda kasi yung aanihin natin. Kaysa doon sa nagtanim tayo ng hindi maganda, ang aanihin natin ay hindi maganda. Nandiyan pa ho tayo? Sino ang nagpupuyat? Ayan, may umamin. Hindi maganda sa isang tao po ang nagpupuyat. Sabi po, ilang oras ang dapat? Parang pag-inom lang ng tubig. 8 glasses a day? 8 hours a day? Ang tama at kumpletong pagtulog. Computin natin, ilang oras na lang mo tayo natutulog? Nagkakabistuhan yung pagtulog natin. Pero ang 3 hours, 4 hours, hindi po magandang habit po iyan. Nagsisikain, nagsisiinom. Sabi po, ang katawan po natin ay templo ng Diyos. At gamitin ho natin ito para sa Panginoon. Pare, isang shot pa nga dyan. Ang sarap, bibitin pa ako. Diba? Parang, kung ikay mananampalataya na, parang hindi na bagay at angkop sa ganitong uri, gawain na po ang isang mananampalataya. Next po, ano pa ho ang nangyari? Nagsisipag-asawa. Ayan, next slide na. Tingnan ho natin ito nangyari po. Ulitin ko po, no? Hindi po marahil ito yung nangyari before na bago dumating yung baha, no? Pero ito po yung nangyayari na sa ating pong kapanahunan. At worst scenario, bago po dumating ang ating pong Panginoon, baka mas matindi pa po dyan. Imagine po, nawala. Nagsisipag-asawa. Ayan, imagine po natin, doon po dito po 59 couples, dito po sa kabila ay 2,143 couples, dito po ay sa Korea, 3,500 couples, yung pong mass wedding, at dito naman, grabe, 8,000 couples. Ang dami. 16,000. Wala pa doon yung nagkasal. Tama po? At wala pa po yung iba na hindi po kasali doon po sa seremonya ng pagkakasal. At tingnan pa ho natin kung ano pa po ang nangyari. Next slide po. Sige po. Ano pa ho nangyari po, sinabi po dyan. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa. Na po, ito po yung senaryo nung bago dumating yung baha. Verse 39, hindi nila namamalayan. Bakit hindi nila namalayan? Busy kasi sila sa kanilang mga ginagawa. Bagamat nandoon na po yung paalala, nandoon na po yung mga warnings, hindi po sila nakinig. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Masyado silang busy at abala po sila. Kaya hindi po sila alintana kung ano man ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Babahan na pala. Ay, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Wala yan. Fake news yan. Pero alam natin na ang salita ng Diyos ay totoo. At salamat sa Panginoon na tayong lahat na nandito ay naniniwala sa salita po ng Diyos. Kaya po tayo tinawag na mananampalataya. Ano pa po ang sinasabi po dito? Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So po ay sinabi na po at ipinauna na po sa atin. Sa panahong iyon, sa verse 40, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa
at iiwan ang ikalawa. Ang tanong, ako kaya yung isa sa kukunin ni Lord? O kaya ako ba yung ikalawa na iiwan ni Lord? Ano po yung ibig sabihin po nito? Meron pong separation, a clear division between yung prepared at yung unprepared. Yung handa at yung hindi handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi na magpakatibay po tayo sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. Patuloy tayo magpakalalim sa ating pong pagkaunawa sa Kanyang mga salita. Bagamat alam natin sa buhay natin at ano pong sabi ng Biblia, ang mga ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi masasayang kailanman. Hindi po masasayang. Next po. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. So inulit po ito dito po sa babae kasi kanina sa lalaki sinabi po iyan. Sa verse 42 ay pinapaalalahanan po tayo, kaya't maging handa kayo. Bakit? Hindi natin alam kung kailan paparito ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin alam, pero ang katotohanan, siya po ay babalik. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Verse 43, unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw. So, kung titignan po natin to, dito sinabi, gabi. Pero ngayon, high-tech na ang mga magnanakaw, hindi lang gabi. Tama po. Kahit umaga. Once na nakakuha po yan ng pagkakataon, nanakawan ho kayo niyan. Nanakawan tayo niyan. Kaya kahit dito po, no, nagbabago. Hindi lang gabi. Pero alam natin, ang biblical principle, gabi man yan o araw, andyan na magnanakaw. Kaya sabi, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Lagi po tayong maging handa. Dahil walang magnanakaw na nagpaalam sa atin, magpapaalam sa atin, wala po. Buksan nyo po yung gate nyo mamaya. Iwan nyo mga alas 11 o kaya alas 12, pupunta ako sa inyo. Buksan nyo, iwan nyo wag nakapadlock. Wala hong magsasabi po nun. Wala hong magsasabi. Gayon din ang pagdating ng anak, no po, ng ating pong Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, no po. Siya po ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya nga di ba uso ngayon yung CCTV? Dati ba merong CCTV? Wala. Pero bakit ngayon meron? Kasi ang dami ng magnanakaw. Kung ano-anong pwedeng nakawin po natin. Ano yung sabi ng John 10:10? Pumarito ang magnanakaw upang ano? Pumatay, manira at mangwasak. To kill, to steal, and to destroy. Kaya kung hindi ho tayo magmamasid, hindi ho tayo magbabantay, pwede tayong masira ng kaaway. Hindi lang tayo, pati ang ating pong pamilya. Andyan pa ho tayo? Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil ito po ay patuloy na nire-remind po sa atin. Magbantay ho tayo at maging handa po tayo dahil anytime pwedeng sumalakay, pwedeng umatake ang ating pong kaaway.
Hindi lang gabi, anytime, pwede ho siyang dumating. At ang paalala po sa atin sa umaga pong ito, tayo po ay maging handa. Sabihin mo sa katabi mo, maging handa ka. Sabihin mo rin, maging handa ka rin. Salamat po sa paalala. Sa verse 24, kaya't, ano pong sabi? Lagi. Hindi lamang paggabi. Sinabi dyan, lagi tayong maghanda at magbantay. Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan, unexpected ang pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin po si Lord. No? Salamat, Lord, sa paalala po ninyo. Dahil kung mapapansin po natin, bago dumating ang baha, they are busy. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kaya silang lahat ay nalipol ng tubig, ng baha. Amen. Kung nangyari po ito noon, nung panahon ni Noe, nawa sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, wag nawang mangyari po ito sa atin bilang isang mananampalataya na hindi po natin alam kung anong nangyayari sa ating pong kapaligiran. At ito po ay ibinaba na po sa atin, nabasa na po natin ito. We are just reminded no po, sa umaga pong ito, na patuloy po tayong magbantay. No po, anytime, pwedeng bumalik ang ating Panginoong Jesus. At salamat, last week po ay nagkaroon mo tayo ng ministry fair. Sa mga hindi po naka-attend last week, open pa po. Alam ko, open pa po ang mga ministries na ito sa ating po iglesia. Pwede pa po kayong humabol. No? Hindi pa huli ang lahat. Ito po ay inilatag sa ating pong iglesia upang ang bawat isa ay magkaroon no po, ng ministry. No po? Mamimili po tayo kung ano pong ministry ang ating pong, yung dealing sa atin ng ating pong Panginoon. And alam ko naman po na ito po ay pinag-pray ho natin, Lord, ano bang ministry ang pinagkatiwala mo po sa akin? 10 ang ministry na nakalatag. Tama po ba? 10? Amen. Baka po may magsabi, Bad, wala dyan yung ministry ko, yung panlabing isa yung ministry ko. Kung hindi po nailagay yung ministry na wala doon, baka pwede nyo po i-suggest. Yung panglabing isa yung ministry daw no? Pwede ho kayong mag-suggest, baka mamaya hindi ho talaga nailagay, pwede ho nating idagdag panglabing isa. O kung mayroong panglabing 2 na ministry, why not? Di ba? Kung doon tayo gagamitin ng ating pong Panginoon, bakit hindi? Doon tayo lalago at doon marami tayong mababahagi na salita ng Panginoon. Lalago ang katawan ng ang iglesia, bakit hindi? Amen po ba? Open. O nga, no, baka hindi natin nailagay yung panglabing isa. Praise God. Sa mga suggestion. Ano ang magaganap? Next slide po. Ano ang magaganap sa kanyang muling pagbabalik? Ano pa ba yung magaganap? At alam ko po, ito po'y nabasa na po natin. Ano ba yung magaganap? Sige po, tingnan po natin. Next slide. Mateo 24, verse 29. Pagkatapos ng kapigatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan o kalawakan. Total darkness.
Kasi magdidilim ang araw eh. Wala nang sikat ng araw. Hindi na magliliwanag ang buwan. At ang mga bituin ay malalaglag sa langit. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Ano po yung mananangis? Iiyak. Hahagulgul. Mananangis. Siguro may kasama pang paglabas ng di ba? Sino? Ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Praise God. Titipunin, sino? Yung mga hinirang mula sa lahat ng dako. Amen. Ang sarap po nito. Sabi po, is a grand reunion. Makakasama na po natin yung mga mahal natin sa buhay. No? Yung mga namatay na nauna, sila nga yung unang bubuhayin. Di ba? Amen. Sabi nung iba siguro, sana hindi na sila mabuhay. No? Pero salamat sa Panginoon, nandun po yung kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan sa lahat ng nananampalataya, sa lahat ng nananalig sa ating pong Panginoon. Next po. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, may daratnan pa kaya siyang nananampalataya sa Kanya? This is a very crucial question. Napakahalaga nito pong tanong pong ito. May daratnan pa kayang mananampalataya ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik? Tingnan po natin sa next slide. Lucas 18. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So dito may itinuturo po ang salita po ng Panginoon sa atin na tayo po, sabi po dapat dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Naalala ko po sa isang kabataan. Sino sa kabataan po ang nanligaw, first time na nanligaw at binasted? Meron ba kayong kilala na nanligaw, tapos nabasted, pero hindi nawalan ng pag-asa? Hindi siya sumuko. Hindi. Hindi ako papayag. Ganun no? Susubukan ko uli. Ayan. Sabi po, try and try until you succeed. Kaya sabi, huwag mawala ng pag-asa. Sa mga nag-business, bumagsak yung unang business. Sabihin ba natin, suko na ako. Hindi na ako magtatayo ng business. Tapos sabi nung isa ng ligaw, hindi, suko na ako, hindi na ako magpapatuloy manligaw. Ang tanong, mahal mo ba talaga siya? At yun ba talaga ang God's best ni Lord para sa'yo? Huwag ka agad susuko. Hello? Nag-a-apply ka ng trabaho. Hindi ka natanggap. Susuko ka na ba agad? Hindi mo na ba uli ito itatry sa iba? Try and try and try. Ilang beses magtatry.
Hanggang ilang beses magta-try? Until you succeed. Hello? Meron tayong plano, minsan nabibigo tayo. Hindi na ho ba tayo uli magpaplano? Pero ang tanong, ito ba'y tinanong natin kay Lord, Lord, ito po ba'y plano mo? Baka naman talagang hindi plano ni Lord para sa atin yun. Hello? Andyan pa ho tayo? Hi! Sabi sa verse 2, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Tingnan niyo po ito Sabi po diyan, walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sabi po diyan. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Sino po byuda? Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So may kaso. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Grabe. Rejected itong byudang ito. O wag na natin sabihin byuda. Rejected itong binatang ito. O kaya, rejected itong businesswoman at businessman na ito sa kanyang business. Ano pa po ang sabi po dito? Rejected po mahabang panahon, ang tagal. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili. Ito po ang sabi po ng hukom. Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Napapagod na ho ba tayong manalangin sa Lord? Napapagod na ho ba tayo? Sabi, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At kung alam natin na ito ay God's will, huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. Andyan ang pagtugon ng ating Panginoon. Mahirap lang kung ito yung gusto lang natin. Kasi mapapahamak ho tayo. Andyan pa ho ba tayo? Mapapahamak ho tayo. Kapag sinunod ho natin yung gusto natin at hindi po natin tinanong kung ano yung gusto ni Lord. Pero dito, nakita po natin sa mahabang panahon, tumugon itong hukom na ito dito po sa biyudang babaeng ito. Po sabi po diyan, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Alam niyo, minsan, meron din kabutihan yung pagiging makulit. Yung kinukulit mo ang isang bagay. Dahil ikaw ay desididong mangyari itong bagay pong ito, gaya po ng tagpong ito sa Biblia, ginrant ng hukom itong kahilingan ng byuda. Pero, ulitin ko po, kung ito ay kalooban ni Lord, kasi mahirap pagka ipinaggitgitan po natin at talagang, Lord, ito yung gusto ko. Ay, naku, mahirap po yun. Iba pong usapan po yun, Nililinaw ko lang, iba pong usapan po yun. Kung alam natin na ito'y God's will, then, God bless. Sa yung hinihiling sa ating pong Panginoon. Next po. Ano po sabi po dyan? At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipinagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang
na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sino po dumaraing kay Lord araw-gabi? Sino po ang nananalangin kay Lord araw-gabi? Ano pa pong sabi dyan? Sila kaya'y paghihintay niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, ito po yung tanong yung tanong natin kanina. Sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Bakit po natanong ito? Bakit natanong ito? May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Mga kapatid, keep the faith. Kahit tayo po ay nananalangin, subalit hindi pa rin binibigay ni Lord yung ating pong kahilingan. Hindi po yun ang magpapabago ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen po. Ibig bang sabihin, pag hindi na pinigay ni Lord yung ating pong pinagpe-pray sa Kanya, tatalikod na tayo sa Panginoon? Lord, minsan lang naman ako mag-pray sa iyo minsan lang naman ako humiling sa iyo Bakit hindi mo pa ako pagbigyan? Bakit hindi maganap ang aking panalangin ito, prayer request kong ito sa iyo? Kaya nga ang tanong, yun ba ay kalooban ng Panginoon, yung hinihiling natin? Hello? Wala pong sukuan ng pananampalataya. Walang sukuan. Kaya sa tingin natin, ilang taon na natin pinagpe-pray ito at hindi pa rin tumutugon si Lord. Baka naman mamaya tumugon na pala si Lord, hindi lang natin nakita. Kasi ang tinitingnan natin, yung gusto natin. Hello? Sumagot na pala si Lord, tumugon na pala si Lord, hindi natin napansin dahil hindi yun ang gusto nating panalangin at tugon ng Panginoon sa mga idinulog natin sa Kanya. Nakuha po natin. Kaya nawa, ang prayer po natin, manatili po tayong tapat hanggang wakas. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. May katapatan po yung pinag-uusapan po dito. Patuloy ho tayong maging tapat sa pagkatawag ng Diyos sa ating po mga buhay. Next slide po. Meron na naman pong tanong, bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus? Sa tingin po ninyo, bakit hindi pa po bumabalik si Lord? Lord, ang tagal mo naman. Hirap na ako dito. Alam niyo po, sabi po nung sabi po nung isang may sakit, may karamdaman, sobrang bigat na ng kanyang karamdaman. Gusto niya nang mamatay. Pero hindi siya mamatay-matay. Bakit? Kasi may plano pa si Lord sa kanyang buhay. Amen? May plano pa si Lord sa kanyang buhay. Medyo mahaba, tingnan ho natin kung ano sinasabi po dito. Next slide po. 2 Peter, 2 Pedro, chapter 3, verse 6 to 10. Sa pamamagitan ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. So, bumalik ko tayo sa panahon ni Noah o ni Noe. Sa pamamagitan ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi po nakalimutan ni Lord, ang kanyang muling pagbabalik. Sa halip, ito po yung reason. Nagbibigay siya ng
pagkakataon, it's another chance para kanino? Sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya pala hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Baka meron pa po tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord. At ayaw ni Lord na yung mga mahal nating sa buhay na iyon na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay mamatay ng walang kaligtasan. Anyan pa ho tayo. Grabe, kaya pala hindi pa siya bumabalik. Binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat na na makapagsisi at manumbalik, tumalikod sa kasalanan upang hindi po mapahamak. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. So dito ay inulit-uli ng pagdating ng ating pong Panginoon ay matutulad sa isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Hinihintay na lamang po natin ang kaganapan kung aabutin po tayo. Ang mahalaga sa pagkakataong ito, we are reminded na magbantay sa ating buhay pananampalataya. Magpakatibay sa ating buhay pananampalataya. Anytime, any place, and anywhere, darating ang ating pong Panginoon. Abutan niya tayo na tayo po ay nasa mainit na pananampalataya sa Kanya. Next slide po. Sino ang babalikan ng ating Panginoong Hesus? Sino ang babalikan ng ating Panginoong Hesus? Ang babalikan ng ating Panginoong Hesus ay ang mga tapat na tagasunod niya o ang mga mananampalataya at mga nananalig sa Kanya. At sila ay dadalhin sa bayang langit. Hindi ko alam kung talagang tayo po ay sobrang excited na Lord, wag ka munang bumalik. Huwag ka munang dumating. Meron pa akong unfinished project. Meron pa akong hindi nagagawa. Sana magawa na ho natin bago bumalik ang ating Panginoon. Or, kung hindi ho natin yung natapos, ipagsusulit ho natin yung sa Panginoon. Amen po ba? Ipagsusulit ho natin yung sa Lord Anak, bakit hindi mo ginawa yung pinagagawa ko sa iyo? Hi. Di ba? Kaya po, sa buhay po natin, salamat at aware ho tayo sa mga bagay na ipinagagawa ni Lord sa atin. At sana nga po, doon po sa hindi pa po nakaka-register sa ministry, after po ng ating pong gawain, pwede nating i-approach yung mga leaders po natin. Lord, matagal ko nang ipinag-pray to sa'yo. Ito na yung pagkakataon, na sa pagkatawag mo sa akin, sa ministeryong ito, ay matugunan ko. Amen po ba? Kasi mahirap yung ang daming ministry. Wow, praise God, hallelujah, ang daming ministry nakalatag. Ministry pair. Pero walang ni-register. Hindi siya nag-register. At wala siyang na-registeran. Di ba? Medyo nakakalungkot dahil we are called to serve. We are called to serve. Minsan nga, okay lang kung walang ganun walang initiative. Pero ngayon, meron ng initiative.
Hindi po natin masasabihin kay Lord, Lord, wala namang opportunity na makapasok ako sa ministry. Pero ito, hayag na sa atin. Nakalatag na ho sa atin. At wala nang dahilan. Di ba? Wala nang dahilan para sabihin natin kay Lord, Lord, wala namang open ministry. Ngayon, meron na. Ang dami pa nga eh. Baka mamaya 11 na pala yung ministry natin, no? Next slide. Tingnan po natin to. Sa John 14, 1-3, sabi po dyan, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sino po ang nababalisa? Natural lang po yan. Na tayo po yung mabalisa. Pero ito po ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So may pananampalataya by faith. Dahil ang pagkabalisa ay hindi makakapag-extend sa atin na kahit isang oras man lang sa buhay. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo sa inyong matitirhan? Grabe! Hinanda na ng Panginoon yung ating future. Sa verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko upang saan ako naroroon. Dito po sa tagpong ito, kausap po ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Last Supper po. Bago po siya umalis, dahil po nalulungkot sila, nababagabag sila, kaya po pinalakas ng Panginoon ang kanilang mga loob. Sa buhay po natin, tayo po ay mananampalataya. Sabi po dito, tayo po ang kukunin ng ating Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Lord, tayo po yung kukunin. Tayo po yung babalikan. Yung reason kung bakit babalik ang ating pong Panginoon. At last verse, last slide, sinasabi ng nagpapatotoo sa pahayag 22, verse 20, sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Sana po, sa umaga pong ito, ay patuloy po tayong na-encourage na tayo po'y makapaglingkod. Tayo po ay makagawa habang may panahon pa at hindi po maging huli ang lahat. No ho? Dahil ipagbibigay sulit po natin ang ating buhay sa Lord dito po sa buhay na ipinagkatiwala na sa atin. No po, salamat sa Lord sa kanyang paalala. Sabi nga po, ang paalala ay napakainam na gamot sa mga nakakalimot. Amen po ba? So, sa umaga pong ito, we are reminded, anytime pwedeng bumalik ang ating Panginoong Jesus at tayo po ay maging handa sa kanyang muling pagbabalik. Maging vigilant ho tayo, maging aware ho tayo. No po, kung atin po nakita, no po, bago dumating yung baha, they are so busy. Hindi po nila nalalaman kung ano pong nangyayari. Kaya po silang lahat ay nalunod sa baha. Amen po, tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe sa umaga pong ito patungkol po sa inyong muling pagbabalik. At napakahalaga, Panginoon, na ang mensahe pong ito'y patuloy na tumimo sa aming pong kaisipan, maging sa aming pong mga puso, Panginoon, na anytime pwede kang bumalik. At salamat po sa iyong paalala na kami po'y maging handa
Maging prepared kami lagi, Panginoon. Anytime, Panginoon. Any day, O Diyos. Pwede kang bumalik. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa encouragement, Panginoon, ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Lord, dalangin po namin na sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, ay butan niyo po kaming mainit sa aming pong buhay pananampalataya. At ikaw, kaibigan, kung hindi mo po nyo tinatanggap ang ating Panginoong Jesus sa mga oras na ito po ang ibinigay na panibagong pagkakataon ng ating Panginoon na tanggapin siya sa inyong buhay. Sabihin niyo ang napakaigsing panalangin ito ng may pananampalataya. Panginoong Jesus, maraming salamat. Salamat na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagkakataong ito. Mayroong pong pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa iyo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po sa aking mga kahinaan at kasalanan. Inaamin ko na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. At sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa pagtanggap niyo po sa akin. Bagamat ako'y nagkulang, nandoon ang pag-ibig at habag niyo po sa aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan, na aking taglay-taglay sa mga oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong presensya. Maraming pong salamat sa iyong paalala, sa iyong mga salita. And I pray, sino man ang tumanggap po sa inyo, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon. At sila po'y lumago, Panginoon, ayon po sa iyong biyaya at habag, Panginoon. Magpakahayag po kayo, Panginoon, sa buhay po nila. Baguhin niyo po sila ayon po sa inyong pangako, Panginoon. Ayon sa iyong plano, Panginoon. At gamitin niyo, Diyos, ang kanilang buhay, Panginoon, para po sa inyong kapurihan. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat po. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.